Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala laban sa masamang dulot ng oil spill sa kalusugan. Kongreso naisiguraduhin ng sapat na suporta sa PCG upang madepensahan ng West Philippine Sea. Higit 5,000 flood control projects target ngayong taon. Sektor ng edukasyon, trabaho at kalusugan, prioridad sa 2025 National Expenditure Program. Pondo ng law enforcement agencies, posibleng maapektuhan bunsod na matagal na pag-aresto kay Alice Go. Filipino boxer Nesty Petesio, 5-0 win sa round of 32. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Kamakailan ay nagbigay paalala ang Department of Health o DOH ukol sa maaaring maging masamang dulot ng oil spill sa kalusugan ng tao. Ayon sa ulat, ang oil spill ay maaaring makapinsala sa mga tao sa maraming paraan. Kabilang dito ay sa pamamagitan ng direktang pisikal na pakikipag-ugnayan, kontaminasyon, pagkasira ng food sources at habitats, at sa ilang mga kaso, mga problema sa reproductive health. Saad ng DOH, siguruhing maging updated sa mga pinakabagong balita ukol sa oil spill, lalo na ang mga taong malapit sa apektadong lugar. Agad namang humingi ng tulong medikal sa pinakamalapit na health facility o healthcare professional kung nakakaranas ng anumang sintomas mula sa oil spill. Bunsod ng pinsalang epekto ng kamakailang oil spill, nanawagan si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga kongresista ukol sa pagpapalawig ng solusyon rito, kabilang na ang pagsalba sa mga apektadong mangingisda. Para sa balita, narito si Jade Buhoy. Bunsod ng libo-libong apektadong mangingisda sa kamakailang naganap na oil spill sa Bataan, nanawagan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga kongresista na maging bahagi ng solusyon ukol sa isyung ito. Ayon kay Romualdez, marapat na gumawa agad ng aksyon ang Kongreso para sa mga apektado bago pa sila lumapit sa pamahalaan. Dagdag pa niya, dahil sa pangyayaring ito naaapektuhan ang pamumuhay ng mga mangingisda kung kaya't kinakailangan ng agarang aksyon at tulong. Aniya, makikipag-ugnayan sila gamit ang mga programang tupad at AICS bilang suporta sa mga apektadong lugar. Bahagi nito, nananawagan rin siya sa mga ahensya gaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, maging ng Philippine Coast Guard ukol sa eksaktong bilang ng mga apektado at danyos ng pinsala sa bawat lugar. Samantala, ayon sa ulat, ang mga langis na tumagas mula sa dalawang vessel ay industrial fuel at diesel na may kargang higit sa 1,000,000 litro ng langis na naapektuhan ang halos 20,000 mangingisda kung saan may posibilidad din na kumalat ito sa mga lugar ng Calabarzon at iba pang bahagi ng Luzon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kamakailang oil spill na nagmula sa motor tanker Terra Nova kung saan naapektuhan nito ang karagatan ng Limay, Bataan, ay nagpaalala si Senador Francis Tolentino sa publiko ukol sa pagkonsumo ng mga isda. Anya, dapat na maging maingat sa pagbili at pagkain ng isda na nagmula sa mga apektadong baybayin. Pahayag ng senador, dapat nalinisin ito ng mabuti o kung maaari ay iwasan munang kainin para matiyak ang kaligtasan at proteksyon laban sa panganib na dala ng oil spill. Paniguradong suporta para sa kaligtasan ng West Philippine Sea. Yan ang pangakong binitawan ni Speaker Martin Romualdez sa Kongreso kaugnay ng budget para sa taong 2025. Para sa balita, tunghayan si Jade Buhoy. Matapos ang pagmungkahi ng pambansang budget para sa taong 2025, sinigurado ni House Speaker Martin Romualdez na mayroong nakalaang pondo para sa seguridad ng West Philippine Sea.
Pahayag ni Romualdez, ang nakalaang budget para sa teritoryo at exclusive economic zone ng bansa ay lampas 6 na trilyong piso na siyang pangangasiwaan ng Philippine Coast Guard o PCG. Pagbahagi naman ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr., ang inisyatibong ito ay kaugnay ng kanilang pagbisita sa Bajo de Masinloc at sa sitwasyon ng mga nakadestinong Coast Guard maging ang mga mangingisdang nakaranas ng pinsalang dulot ng mga dayuhan. Kaugnay nito sa pagtaas ng pondo ng PCG para sa kaligtasan ng WPS ay kasabay din ang pagdagdag ng alokasyon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para sa kabuhayan ng mga mangingisda. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, wala nang binabantayang sama ng panahon sa bansa habang nananatili naman ang epekto ng habagat sa Hilaga at gitnang Luzon. Asahan ang bahagyang kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales at Bataan. Samantala, gayon din sa natitirang bahagi ng bansa na dulot naman ng localized thunderstorms. Susunod sa News Force. Estados Unidos naglaan ng $500 million para sa modernisasyon ng AFP. BFP mabilis na rumeresponde sa mga tawag sa mental health hotline, 4 na suicide attempt na pigilan. Higit 5,000 flood control projects target ngayong taon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nasa mahigit 5,000 bagong flood mitigation projects ang target na maipatupad sa buong bansa ngayong taon. Ito ay ayon sa hangarin ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kabila ng mga batiko sa umano'y palpak na mga flood control projects na nagdulot ng matinding pagbaha sa Kamaynilaan at ilan pang lugar. Depensa ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, ito ay dahil sa humigit na sa kapasidad ang populasyon sa Maynila kung saan limitado na lamang ang espasyo. Matatandaang ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong talumpati na nasa higit 5,500 na flood control projects ang tagumpay na ipinatayo simula taong 2022. Sinusuri ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA kung mayroong mga naiwang pamilya ng OFW sa bansa ang naaapektuhan ng kamakailang pananalasa ng sama ng panahon. Ayon kay OWA Chief Arnel Ignacio, nakikipag-ugnayan sila sa mga lokal na pamahalaan upang masuri at mahatiran ng tulong ang mga apektadong OFW at kanilang mga pamilya. Iginiit ni Senator Cynthia Villar na isa sa mga dahilan ng matinding pagbaha sa ilang lugar sa Kamaynilaan ay ang reclamation project sa Manila Bay. Bukod pa rito, isiniwalat niya din ang masamang epekto nito sa kalikasan. Para sa ibang detalye, narito si Francis Riodique. Noong 2015 po, sinabihan na po ako ni Secretary Babe Singson, siyang noon ang Secretary of Public Works and Highways. Senador, wag mo pa bayaang ma-reclaim kasi babaha kayo ng 6 to 8 meters pag nasarhan niyang inyong 4 na river. Ito ang isiniwalat ni Senator Cynthia Villar sa isang press con kaugnay ng epekto ng mga reclamation project sa Manila Bay sa pagbaha sa Maynila. Aniya, babaha ang ilang parte ng Maynila kung walang malalabasan ang tubig kapag mapuno na ang ilang mga ilog dito. Masasaraduhan umano kasi nito ang pagdaloy ng tubig kaya matatrap ang tubig at aakyat sa mga kabahayan.
Dagdag pa ng senador, malaki rin ang masamang epekto nito sa kalikasan, partikular na sa mga mangrove tulad ng Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Handa umanong magsampa ng kaso si Senator Villar kung magpapatuloy ang mga nasabing reclamation project. I think it's, ano tingin nyo kayong mga lawyer, pero ako, I think if it's for the benefit of the people has the right to stop anything that will cause harm to them. It's our right. Hindi illegal yun. Kaugnay nito ay sinusulong ngayon sa Kamara na imbestigahan ang epekto ng mga reclamation projects sa Manila Bay. Inihain ito ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, House Assistant Minority Leader Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ayon sa kanilang inihain na petisyon, ang nasabing mga proyekto ay labag sa rehabilitasyon at preserbasyon ng Manila Bay ayon sa 2008 Mandamus Order ng Korte Suprema. Nakasaad din dito na 2,700 na mga mangingisda ang naapektuhan nito at malaki ang masamang epekto nito sa kalikasan. Sa hiwalay na statement na inilabas ni Representative Manuel, hindi dapat maging prioridad ang mga proyektong pagkakakitaan ang layunin kung kapalit nito'y kaligtasan ng mga tao. Matatanda ang Oktubre noong nakaraang taon, sinuspende ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 22 reclamation projects sa Manila Bay. Samantala, kinumpirma naman ng DENR na 2 nasabing proyekto na ang natapos sa kasalukuyan. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Bunsod ng malawakang pagbaha na naganap nitong kamakailan dulot ng mga nagdaang bagyo ay hinimok ni Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. ang mga lokal na pamahalaan sa bansa na ipalaganap ang disiplina sa pagtatapon at pamamahala ng basura sa pamayanan. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Nitong Martes ay ibinahagi ni Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. ang isa sa mga nakikitang dahilan kung bakit nagkaroon ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at ilang panig ng bansa nitong mga nagdaang linggo. Ayon sa kanya, sa naging pagbisita at inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Kamaynilaan para tignan ang kalagayan ng mga pamilya at residenteng apektado ng mga bagyo, isa sa mga nakitang dahilan ay ang mga basura. Ibinahagi rin niya na mula sa ibaba ang perspektibong tinitignan ng Pangulo para epektibong masolusyonan ang suliranin. Alam mo, nakita po namin kung anong cost ng baha. Totoo po yun, kunti yung basura. Ito po, mariresolba kung halimbawang sundin natin yung sinasabi. Hindi lang sa ating mga kababayan, sa ating lahat. Yung sinasabi ni President Marcos, Ferdinand Edralin Marcos Sr., sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Napakaliit na bagay. Pero makikita mo po yung balat ng candy, tubig, yung plastic water, yung pinagkainan sa hospital, makikita po yun. Yun ang cause ng bara, yun ang cause ng flood. Kaya't panawagan niya sa mga LGU na maging disiplinado sa pagtatapon ng basura at pamahalaan ito ng maayos nang sa gayon ay hindi ito bumara sa mga daluyang tubig at mga kanal na siyang pangunahing sanhi ng pagbabaha. Kasabay nito ay ang planong interagency meeting sa National Irrigation Administration, Department of Public Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority, Department of Agriculture, Department of Science and Technology at Department of Interior and Local Government. Bukod dito ay isa ang planong pagtatayo ng water impounding system sa napipintong solusyon sa tubig baha. Ayon kay Gonzales, ang planong proyektong ito ay isasagawa sa Regions 1, 2, 3 at NCR. Ibinahagi rin ni Congressman Gonzales ang ilan sa mga maaaring paggamitan ng mga naimbak na tubig na ito. Ang problema ng mga farmers, lalo na sa aming rehiyon, tubig. Yun po magagamit natin. Gradually, we will irrigate our bukid, yung ating mga bukid, para sa mga ating tanim, mais, anumang nakatanim dyan, magagamit po natin irrigation. Number 4,
Yung pong ating, halimbawa, Maynila, MWSS, they can use that water. Sayang po. Diing pahayag ng kongresista, wag lang magmadali at kasalukuyan ng sinusolusyonan ang problema sa pagbabaha sa bansa. Anya, ito ay isang long-term planning dahil bilyon-bilyong cubic meters ng tubig ang nangangailangan ng masusing pagtatasa at detalyadong paggamit ng siyensya. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Naglaan ng $500 million ang Estados Unidos para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang inanunsyo ni U.S. Secretary of State Antony Blinken at Department of Defense Secretary Lloyd Austin sa naging 2+2 Ministerial Conference ng Estados Unidos. Dagdag pa ni Austin na isdoblihin ng U.S. ang kanilang investment sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa bansa. Bukod pa rito, nagbigay rin ng $1 million ang US bilang humanitarian aid matapos ang pananalasa ng bagyong Karina. Nakibahagi ang Philippine Air Force o PAF sa isinagawang pagtigil ng French Air and Space Force o FASF sa bansa mula nitong ika-27 hanggang ika-31 ng Hulyo na kinilala bilang Projection of a Heavy Air Package in Southeast Asia o PEGASE 2024. Ang kaganapang ito ayon sa PAF ay nagbarka ng isang makabuluhang hakbang tungo sa pagpapaigting ng bilateral defense cooperation ng dalawang bansa. Binibigyang diin din umano ng pakikipagtulungang ito ang dedikasyon ng PAF sa pagbuo ng matibay na ugnayan sa depensa sa pagsisikap na mapabuti ang regional na katatagan at seguridad. Edukasyon, trabaho at kalusugan. Yan ang mga aasahang prioridad para sa national budget sa taong 2025. Narito si Princess Castro para sa balita. Agad na uumpisahan at hindi i-delay ang deliberasyon at pag-uusisa sa proposed budget para sa taong 2025. Yan ang tiniyak ni Majority Leader at Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Dalipe nitong Martes. Isa sa mga pangunahing prioridad sa National Expenditure Program sa taong 2025 ay ang sektor ng edukasyon, trabaho at kalusugan. Ito ang ibinahagi ni Majority Leader Dalipe nitong Martes sa isang media forum sa Kongreso kung saan ang 2 bilyong pisong kabawasan sa Confidential Intelligence Fund ay makakapaghatid ng dagdag pondo sa ibang layunin gaya ng job creation, yung dagdag sa ayuda, AIX, TUPAD. So that increase in the Confidential Intelligence Fund is a welcome news for us that we may be able to add it also for other programs of government, specifically yung ayuda sa ating mga mamamayan na nangangailangan. Sa kabilang banda ay pinuri ng mga kongresista ang maagang pagpasa ng Department of Budget and Management sa ilalim ng Administrasyong Marcos ng proposed budget para sa susunod na taon. By next week, without any delay, we will start with the budget briefing of the 2025 National Expenditure Program. So the Committee on Appropriations under Committee Chairman Saldico will start the briefing and we will start it with the DBCC, the Department of Budget and Management, the Secretary of Finance, and all other agencies which were tasked and mandated for the creation of the budget will be present. So we will not anymore delay things. We are eager to start deliberation, and the members of the House are ready to scrutinize the proposed budget of the Executive Department presented by President Bongbong Marcos. Dahil dito, kumpiyansa rin si Dalipe na bago pa man ang congressional break sa buwan ng Oktubre ay may pasa na nila ito sa Senado.
Target umano nila na matapos ang deliberasyon sa Kongreso sa ikatlo hanggang ika-4 na linggo ng Setyembre. Samantala, tiniyak naman ni Dalipe na walang ititigil na hearing ngayong taon. I don't see it a challenge because if you observe during the Committee on Appropriations hearing, sa sobrang haba ng listahan, may congressman naghihintay ng 3 oras, nakaupo lang, walang ginagawa. So, it's a matter of time management. Instead of sitting there na 3 hours na magrereklamo siya, naghihintay siya sa sobrang dami-dami ng mga congressman na gusto magtanong, we can also do other work with other committees and spend those time by hearing the other measures, especially yung mga investigation. And they can just shuttle back and forth between the committee room. Bukod sa tamang pamamahala ng oras ay isang malaking tulong din umano ang mga bagong espasyo sa bagong tayong building sa Batasang Pambansa Complex kung saan maaari nila itong magamit bilang committee hearing rooms para sa ongoing hearing sessions tulad ng drugs, budget, pogo at iba pang importanteng issue na nangangailangan ng masusing pagtatasa at pag-uusig. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Bukod sa mga insidente ng sunog ay agad na rumeresponde rin ang Bureau of Fire Protection o BFP sa mga tawag na natatanggap nito sa Kalingang Bumbero Hotline para tugunan ang kinakailangang mental support ng mga mamamayan. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Matapos ang matagumpay na paglunsad ng kaibigan sa linyang gagabayan ng bumbero o Kalingang Bumbero Hotline noong buwan ng Mayo ay isa sa tinututukan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang pagsuporta sa mental health ng bawat mamamayan. Inilunsad ang mental health hotline na ito bilang pakikiisa sa National Center for Mental Health o NCMH para maibsan ang tumataas na kaso ng mga suicide sa bansa. Ayon kay BFP National Capital Region Director, Fire Chief Superintendent Nahum Taroza, kakaiba ang strategiya ng BFP dahil habang kausap nito ang caller ay mayroon ng nakaantabay na responder team para puntahan agad ang tumatawag, kung saan tinuruan na rin ang mga ito sa mga dapat at hindi dapat na gawin sa tuwing makikipag-ugnayan sa mga suicidal. Ibinagi naman ni Taroza na nasa 4 na ang bilang ng mga buhay na naisalba mula sa suicide attempt. Bukod sa insidente ng sunog na dapat itawag kaagad sa BFP, ay hinikayat din ito ang publiko na tumawag lamang sa Kalingang Bumbero Hotline para sa kinakailangang mental health support. Makasisiguro rin ang publiko na ang tauhan sa likod ng mga tawag ay mga rehistradong psychometrician o psychology graduate na maalam sa counseling. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. BI nagbabala ukol sa paglipana ng mga sindikato sa Peking departure stamp. Budget ng law enforcement agencies posibleng maapektuhan bunsod ng matagal na pag-aresto kay Alice Guo. CTGMB sumuko sa Agusan del Sur. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Tiniyak ng law enforcement agencies na patuloy ang operasyon nito para maaresto si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Babala naman ni Senator Jinggoy Estrada, maaaring maapektuhan ang budget ng mga law enforcement agencies kung hindi pa rin maaresto ang alkalde. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, puspusan ang ginagawa nitong pagtugis kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Patuloy umano ang manhunt operation ng NBI, katuwang ang iba pang mga law enforcement agencies.
Samantala matapos ang patuloy na pagdinig sa mga operasyon ng iligal na pogo sa bansa nitong Lunes, kwinestyon ni Senador Jinggoy Estrada ang mga law enforcement agencies. Aniya halos 3 linggo na ang nakalilipas nang isilbi ang warrant of arrest laban kay Guo. Dahil dito nagbabala si Senator Estrada na maaaring maapektuhan ang budget ng mga law enforcement agencies kung hindi pa maaaresto si Guo sa loob ng 2 linggo. Ito ay dahil ayon sa senador, mahina ang intelligence ng mga operatiba. Samantala ayon naman sa Bureau of Immigration, hindi pa naman nakakaalis ng bansa ang suspendidong alkalde. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbabala ang Bureau of Immigration o BI sa paglipana ng mga pekeng departure stamp syndicate sa bansa. Ayon sa BI, nasaklolohan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang Pilipinang biktima ng human trafficking at pekeng stamp. Ang biktima ay nakapaglabas ng 160,000 piso para sa pekeng stamp. Agad namang itinungo ang biktima sa BI Interagency Against Trafficking o IACAT para makapagsampa ng kaso laban sa mga sindikato. Mahalaga ang buhay. Yan ang binibigyang diin ng Philippine National Police o PNP sa tuwing magsasagawa ng operasyon kontra iligal na droga. Makibalita kay Daniza Lopez. Binigyang diin ng Philippine National Police o PNP na sa ilalim ng Administrasyong Marcos ay sinusundan nito ang preservation of human life sa tuwing isasagawa ang mga operasyong kontra iligal na droga. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, mayroong iba't ibang strategiya na ginagamit ang ahensya sa tuwing isasagawa ang operasyon kung saan isa na rito ang pagpapatama ng bala sa paa. Anyang teknik na ito ay upang hindi bawian kaagad ng buhay ang hinahabol na sospek dahil nakatuon umano ang ahensya sa pagbaba ng mga kasong namamatay sa illegal drug operations. Dagdag pa ni Marbil, itinatag din ng complaint desk sa lahat ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para tugunan ang mga reklamo na mayroon ng publiko laban sa mga mapansamantalang pulis. Pinuri naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto ang ginagampanan ng trabaho ng PNP na mabawasan ang mga kaso ng namamatay sa anti-drug operations. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay pinangunahan ng mga sundalo ng 26th Infantry Battalion o 26IB ang pagsuko ng 2 miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG, Milisya ng Bayan, sa 26IB headquarters sa Barangay Zamora, Talacogon sa Agusan del Sur. Kasabay din nilang isinuko ang kanilang mga armas sa kaganapan. Kinilala ang 2 miyembro bilang sina Hequilino Sanggod, aka Bartoloy, miyembro ng Headquarters Loader, at Adel Sagulay, aka Amisan, Vice Commanding Officer ng Headquarters NEO. Samantala ay pinuri naman ng pamunuan ng Army ang 26IB troopers para sa kanilang dedikasyon na makamit ang kapayapaan sa kanilang area of responsibility. Patuloy namang nananawagan ng Philippine Army sa mga nalalabing CTG na sumuko at pakinabangan ang social reintegration programs ng gobyerno para sa mga dating rebelde. Aabante na sa Women's 57-kilogram round of 16 ng Paris Summer Olympics 2024 ang Filipino boxing pride na si Nesty Petesio matapos daigin ng India's bet na si Jasmine Lamboria sa 5-0 win ng kompetisyon. Habang sa darating na Biyernes naman ang laban ng isa pang boxing pride na si Ira Villegas sa round of 16 ng 50-kilogram women's division. Samantala, ilan sa mga Filipino bets ang nagtapos na ang Olympic campaign.
kung saan binigyang pagkilala ng Philippine Sports Commission ang natatanging kontribusyon ng mga Olympian tulad ng 3 Filipina gymnast, Filipina-Canadian swimmer Kayla Sanchez, boxing pride Yumer Marshall, first Filipina Olympian rower Giovanni Delgaco, Kiyomi Watanabe ng judo at Filipina fencer Samantha Catantan. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala laban sa masamang dulot ng oil spill sa kalusugan. Kongreso naisiguraduhin ng sapat na suporta sa PCG upang madepensahan ng West Philippine Sea. Higit 5,000 flood control projects target ngayong taon. Sektor ng edukasyon, trabaho at kalusugan, prioridad sa 2025 National Expenditure Program. Pondo ng law enforcement agencies, posibleng maapektuhan bunsod na matagal na pag-aresto kay Alice Go. Filipina boxer Nesty Petesio, 5-0 win sa round of 32. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Pulse.